Ang ating pong topic ngayong umaga, ito po ang ating topic. Nababasa nyo naman po, Sara Duterte, kahihiyan ng mga Duterte. Family, vlogger kakasuhan ni General Torre. May nakita po akong isang video clip kahapon. Sabi ko, aba, magandang content to. Kasi, nagsalita si General Torre. Kakasuhan daw ang mga ibang personalidad. At kabilang na ang mga vlogger na mga tarantado na gago. Na sadyang nagwalang hiya, sadyang nagpakalat ng kung ano-anong maling impormasyon, mga fake news. Ang sabi nga po ng bagong tagapagsalita ng Malacanang na si Secretary Cesar Chavez, hindi walang puwang ang mga taong nagpapakalat ng fake news. Walang puwang sa komunidad, walang puwang sa social media ang mga taong nagpapakalat ng kung ano-anong mga maling impormasyon o yung tinatawag na fake news. Una, kahapon, may nakita po akong video clip na kung saan itong nakita ko pong video clip mukhang delikado rito yung mga vlogger na mga humarang sa ginawa nilang operation diyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Na todo depends. Alam niyo mga kaibigan, ito po para po sa inyong kaalapan, pag ang isang pulis po pumunta sa inyong lugar at may dala na warrant of arrest sa inyong kamag-anak, sa inyong mahal sa buhay, at meron ipinapakita ang mga otoridad na meron silang pinangahawakan para arestuhin ang sino man sa inyong community, huwag na huwag nyo pong gagawin na harangan ang mga kapulisan. Huwag na huwag nyo pong gagawin yan, mga kababayan. Kasi po, ginagampanan lamang ng ating kapulisan ang kanilang mandato ayon sa ipinag-uutos ng korte. Okay? Bawal po sa isang tao humarang, sitahin, o pigilan ang ating kapulisan para sa pagtupad ng kanilang tungkulin para umaresto sa isang tao. Bawal po yan, mga kababayan. Bawal na bawal po yan. Dahil pwede po kayong madamay sa kaso. Pwede po kayong makasuhan po dyan at may pagparusang pagkakabilanggo po yan. Dahil hindi ko lang po alam yung tamang words, exactly salita, kung ano ang tawag sa mga ganun tao na pumipigil sa ating mga otoridad. Okay? Bawal po yan. Ngayon, nung nakaraan, na-interview ko po si General Torre. Di po ba? Na tinanong ko nga po siya, kakasuhan niya ba yung mga personalidad na mga taong nasa likod, na mga paninira, pambababoy, na siya ay pinagbabantaan. Ang sabi niya po noon, hindi niya gagawin. Hindi niya na papansinin. Di ba? Ako po'y naniniwala. Baka sabihin po kasi ng mga tao, sabi ni Torre sa'yo noon, hindi niya kami kakasuhan. Hindi niya kami aanuhan. Hindi po si General Torre ang nagdidesisyon po niyan. Okay? Kung dumating na sa punto na siya ay magkaso, yan po siguro ay nakita niya na binayolate niya yung mga video, tinignan niya na sobra-sobra ang ginawa sa kanyang paninira, pang-alipusta, pambababoy, ultimo pamilya niya, idinamay ng mga ibang vlogger, di po ba? Kung ano-ano mga masasakit na salita ang ginawa nyo kay General Torre, di po ba? Now, may karapatan kayong magsalita na kung ano-ano. May karapatan din si General Torre bilang Pilipino, bilang isang mamamayan, at bilang isang opisyal ng gobyerno. Di ba? May karapatan siya. At may karapatan naman tayo na magsalita kung ano sa loobin natin. Pero, laging tandaan natin, dapat alam natin ang mga sinasabi natin. Di ba? Yan ang dapat siya palit. Di ba? Ngayon, pakinggan po natin ang sinasabi ni General Torre nung in-interview po siya, kung ako nagkakamali, Radyo Pilipinas ata yun o Channel 4 ang nag-interview sa kanya. Pakinggan niyo po ito, yung kanyang sinabi. Pakinggan niyo po ito. Nakita ko to sa TikTok eh.
Ito po. Ibinunyag ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na mga kilalang personalidad kabilang ang vloggers at executives ng Kingdom of Jesus Christ ang nakakanlao ngayon sa Apollo Kibuloy. Sinabi ni Torres na sa programang Bardagulan sa radyo na tukoy na nila kung sino-sino ang mga ito. Dagdag pa niya, sila ang humarang sa kanila sa paghahanap kay Kibuloy kaya siya na mismo ang maghahain ng complaint affidavit laban sa kanila. Pinigilan nila at dinivert ang attention at kung sa street language sila yung mga nagkakanal sa aming operation. Pinakanal nila operation namin sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. So, ako rin na magko-complain sa kanila. Tinatapos lang, nandito lang ako sa Senate investigation sa budget hearing lang ng Senado. At kaya medyo natagalan ako dito sa Manila. Pero pagbalik ko sa Davao, i-file namin ang complaint na yan. At ako mismo ang complainant niyan. At marami yan sila. That will be more than 10. Known personalities na kilala natin, mga vloggers, at saka mismo yung mga executives ng KOJC. Kasi identified naman namin sila. Yan. Narinig niyo pa? Yung mga personalities, executive director ng KOJC, at mga kilala natin na mga vlogger. Freedom of speech. O press, sabi ni Dada, loko, ngayong preso tuloy sila. Alam mo, totoo naman, meron tayong freedom of expression o may freedom of express tayo. Meron tayong ganyan. Totoo yan. Nasa saligang batas yan. Pero, hindi sinasabi doon sa freedom of express na mambaboy ka. Walang hiyain mo si ganito. Hindi po sinasabi sa batas. Yung putang inang sinasabi natin na freedom of expression, yung sinasabi natin na putang inang freedom o yung sinasabi natin na demokrasya. Yung sinasabi natin na demokrasya, mga kababayan, yan ang ginagamit ng mga balasubas, ng mga tarantado, ng mga gago sa bansang Pilipinas. Yan po ang ginagamit nila. Yung demokrasya kuno. Demokrasya namang walang hiya, namang gago, mang ulul. Yan ang pinagmamalaki natin na demokrasya. Sa totoo yan. Huwag tayong mag-ululan. Huwag tayong magtanggap. Totoo lang, gamit na gamit natin. Kung nakakapagsalita lang ang sinasabing demokrasya, utang ina sasabi ng demokrasya mismo, utang ina ninyo, gamit na gamit nyo ako. Ginagamit nyo ako sa kaululan nyo. Yan ang sasabihin ng demokrasya. Utang ina ninyo. Hindi porke sinabi may demokrasya tayo, hindi porke sinabing may freedom of expression, lahat ng kawalangyaan, lahat ng fake news gagawin ninyo. Yung sinasabi ni Dada, namamatay ka na, Torre. Pat ba yan ang demokrasya? Yung binaboy ninyo ang pamilya ni General Torre, na kung ano ng pananalitang sinagkasabi ninyo, parte ba yan ng demokrasya? Yung mga kapulisan na tumutupad sa kanilang tungkulin noong panahon na hinahanting ang inyong pinagtatanggol na manyak, na malibog, na kantotero, na si Kibuloy. Part ba ng demokrasya yan? Daguhin niyo ang mga kapulisan? Sabihin na natin, hindi perfect ang PNP. May mga siraulo talaga dyan, na ilan-ilan. Pero tama ba ihanin ninyo lahat ng kapulisan? Ikagaguhan ninyo? Para lang may content kayo? Para lang for the views? Para lang manghot-hot kayo sa mga follower ninyo, para sa mga pajikas? Gamit-gamit ninyo, kawalangian ninyo, ginagamit ninyo ang kapulisan para sa inyong pangsarili, para i-content nyo sa mga vlog ninyo, palabasin nyo mga walang hiya ang kapulisan. Kung galit kayo sa isang pulis, pangalanan ninyo. Huwag nyong ilalahat ang buong organisasyon. Kasi, alam nyo, ang sabi ko nga, ang dami akong pulis na kakilala. Ang dami kong kaibigan na pulis na hindi nila magawang maglabas ng saloobin nila sa larangan ng social media dahil bawal sa kanila.
maging pabor, maging negative sa government, hindi nila nagagawa, bawal. Ha? Kahit ang mga kapulisan nasasaktan sa mga ginagawa ng mga ibang vlogger na ipinapahiya nyo. May anak din ang mga yan. Ha? May anak din ang mga yan na nabubuli dahil sa mga ginagawa ng mga ilan-ilan na vlogger na ipinapahiya ang kapulisan. Ha? Sabi ko mga pas, huwag natin hayaan ang mga pulis ay maging masama. Huwag natin hayaan ang mga kapulis na magalit, na maging walang hiya. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga kapulis na maipakita nila na hindi lang lahat ng hanay nila ay gumagawa ng kalokohan. Mas marami ang pulis na totoong nagsiservisyo, totoong may pagmamahal. Ha? Ha? Maraming pulis na totoong nag-aalay ng buhay nila para sa inang bayan, para sa inyo, sa akin, at sa bawat isa na matiyak lamang nila ang ating kaligtasan. Hindi rin po natin maitatanggi na may mga walang hiya dyan. Pero wag po natin kakalimutan na wag natin nilalahat ng kapulisan. Wag natin lihatin. Iputang yun, ginawa ninyo sa activity ng QGC nung nire-rate ng PNP. Lahat, binaboy ninyo. Winalang hiya ninyo. Pinalalabas ninyo na walang hiya ang mga kapulisan. Yung putang inang Loren Badoy na to. Yung sinasabi mong ikay makapulis, ikay makabansa. Ha? Tapos, ngayong dinadamay ninyo, itong putang ina pa, ito pa isa ito. Itong si Jeff Rosales. Ha? Na madalas tumambay dyan sa Gitweg. Gitweg mong sumaw. Tambayan na yan eh. Tambayan yan. Paano? Yung kondong kanyang tinutuluyan, malapit doon sa kanto ng Pituason, Cubao. Malapit doon ang tambayan, doon natang condominium unit niya eh. Yun ang update na nakukuha kong report. Yun ang nakukuha kong balita kay Jeff Rosales. Hindi ko na lang papangalanan. Basta't malapit sa Pituason. Oh. Nung nakaraan week, nakita yan sa, sa SM North. Na may tinatambayan din doon na isang condominium. Tawagin na lang natin. Tower 5 ay Tower 4. Oh. Di ba? Ano nangyayari? Kila Byron, bakit hindi kayo nagla-live? Doon mismo sa mga unit ninyo. Bakit? Nanginginig na ba ang mga bulbul ninyo? Mga betlog ninyong lang kumakalimbang? Ha? Mga puki ng ina ninyo? Mga hindot kayo? Ha? Kayo lang bang may karapatan mambaboy ng mga pulis, mga putang ina ninyo? Ha? Bakit ba yan, Byron? Ha? Kayo tinutukoy kong Byron, ha? Itong si Kupal Banat Bay. Ha? Bakit ba yan? Nang demokrasya yung pangwawalang iyan ninyo sa ating mga kapulisan? Pambababoy, pang-uulol? Parte ba yan ng demokrasya? I think no. Ha? Gamit na gamit ninyo ang kagaguhan, ang kaululan ninyo, mga puki ng ina ninyo. Ha? Ha? Hindi ba kayo naihiya sa ginagawa ninyo? I think naman itong mga anti-PNP na mga vlogger na to, itong mga nakaikibuloy, ha? May mga kamag-anak kayong pulis. Hindi ba kayo nahihiya niyan? May mga kamag-anak kayong pulis, pero nilalahat nyo sa mga vlog ninyo. Ha? Ganyan kayo kagago, mga puki ng ina ninyo. Mang-ulol, mambalasubas. Tignan nyo rin minsan ang ginagawa ng kahanayan ng pulis. May mga magaganda silang ginagawa. Hindi lang nyo ipinapakita sa social media. Hindi nyo nilalabas ang kanilang mga gawang magaganda. Ang nilalabas ninyo, yung mga ibang pulis na gumagawa ng kalokohan. Pero yung magaganda, accomplishment, hindi nyo ipinapakita. Kasi walang dating sa inyo sa larangan ng vlogging. Gusto ninyo mambaboy, mangulol. Yan ang gusto ninyo kasi dyan mabilis umangat ang video ninyo pag negative sa kapulisan ang ipinapakita ninyo.
Totoo lang. Ako ilang beses ko sinasabi, mula ako nagsimula sa vlogging 2004 until now 2024 na, never akong nag-monetize ng aking mga live. Never akong nag-monetize sa aking mga social media vlogging. Hindi ko ginawa yan para pagkakitaan sa larangan ng social media kung ano man ang mga ginagawa kong vlogging. Mangilan-ngilan lang dyan ang mga vlogger na hindi nagmo-monetize. Pero, wag sanang magalit sa akin ang mga kapwa ko social media vlogger. Magpakatotoo tayo. Yung iba riyan, kaya nagbablog para pagkakitaan kung anong content. Almost ganyan karamihan ng mga vlogger. Ha? Ganyan ang ginagawa. Ha? Para pagkakitaan kung anong content. Lalo na kung ang ilalabas ninyo pambababoy sa kapulisan, sa kasundaluhan, sa mga kooperatiba, na parang akala ninyo gaano kayo kahuhusay, gaano kayo kagagaling magkomento, pero ang lahat pinagkakakitaan nyo, mga puki ng ina ninyo. Ha? Kaya inahamon ko nga kayo, di ba? Mag-deletean tayo ng channel. Kaya ako, pwede kong i-delete ang page ko. Kaya kung tanggalin ang YouTube channel ko, kasi hindi naman ako kumikita dito. Hindi naman ako nag-monetize. Ha? Kita nyo nga kung meron bang palipad dito sa channel ko? May nakalagay ba dyan na may magpapalipad? Wala. Kasi hindi nakamonetize. Pag ang isang YouTuber, pag ang isang vlogger, hindi nakamonetize, hindi ka pwedeng bigyan ng palipad na tinatawag. Yung may magbibigyan ng $5, $10, $20 pataas. Pag hindi ka nakamonetize, walang ganun sa channel mo. Dahil hindi ka nakamonetize. Magilan-gilan lang naman ang hindi nakamonetize sa atin eh. Almost lahat. Oh. Ngayon, yung iba nga dyan mga vlogger, nawawalang dyan na ng mag-content. Kasi bakit? Ang balita ko nga, yung mga kilala kong sikat na vlogger, ang ina ninyo, buti ko, hindi ka nag-monetize, hindi ka namumroblema sa kitaan ng Facebook o YouTube. Bakit? Ano na nangyari? Ang ina, bumaba na daw ang bayaran sa Facebook eh. Mababa na daw eh. Ito nga lang, post na si Keeper Brosas. Oh, si Keeper Brosas, nakilalang vlogger niya. Ayun o, nag-post siya kagabi oh. Sabi niya, oh, bakit tinatamad na yung ibang vlogger na mag-content kasi mababa na ang sahod, mababa na ang bigayan. Yan kasi nasanay. Okay, now, balikan natin si General Torre. Si General Torre, tinupad niya lamang ang kanyang trabaho. Ginampanan niya lamang ang utos ng korte o ng hukuman na i-deliver ang dapat i-deliver ng warrant of arrest. Arestuhin, hulihin ang dapat hulihin. Base sa warrant of arrest sa dala nila. Di ba? Yun pong ginawa nila. Ngayon, uulitin ko po sa mga kababayan natin ha, pag meron po kayong alam na may huhulihin sa lugar ninyo, huwag na po kayong pumurma. Ipaubayan nyo po sa mga pulis yan. Trabaho po ng ating kapulisan yan. Okay? Base, ang kayo po'y nakialam dyan at kayo humarang-harang at pinakialaman nyo mga pulis, pwede po kayong damputin po dyan. At pwede po kayong makasuhan. At yan po ay may cash, may parusang pagkakabilanggo. Ha? May parusang pagkakabilanggo po yan. Ha? Tandaan niyo po yan. Kaya, kung ano man ang ginagawa ni General Torre, ayun, ay naayon sa batas yun. Ha? Kung sa tingin ninyo, may paglabag na ginawa sa inyo si General Torre, kailan nyo ng kaso? Kailan nyo ng kaso, hindi sa social media ang tamang forum. Kung sa tingin ninyo may ginawang kalokohan si General Torre sa kanyang ginagawang pagtupad sa kanyang tungkulin. Ha? Hindi po tanga, hindi po bobo si General Torre. Hindi niya mararating ang isang pagiging general kung siya ay tatanga-tanga. Kaya niya po narating yan dahil alam niya na tama ang kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang pagtupad sa kanyang tungkulin. Kaya doon sa mga basher ni General Torre, doon sa mga galit na gustong kagatin si General Torre,
Isa lang ang masasabi ko sa inyo, mga putang ina ninyo. Oo. Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Ha? Magpakamatay kayo, magbigti kayo, nang magkandamatay kayo. Ha? Yan ang tandaan ninyo, mga putang ina ninyo. Dahil mga tanga kayo. Ha? Magsimulan nyo na magbigti. At doon naman kay Barangay, ipakita mo yung talagang live mo na dating ginagawa. Yung ikay nagla-live doon sa condo unit mo, dahil sa may Boni, doon sa kanto ng EDSA, pagitan ng Guadalupe at ng Mandaluyong. Oh, wala akong binabanggit na tamang location, ha? Sabi ko, pagitan ng Mandaluyong at ng Guadalupe. Wala akong binabanggit na pangalan na kondominium mo. Ha? Dahil ako na ilang beses na ako nakapunta sa'yo, putang ina mo. Ha? Ha? Nagla-live ka, nagbibidyo ka sa parking area, sa coffee shop, sa loob ng sasakyan. Bakit? Namado ka na ba? Alam mo na bang tinatrabaho na kayo? Ha? Alam nyo ba na sinosurveillance na kayo? Mga gago kayo? Ha? 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 Yan ang problema kasi sa inyo. Ang sinasabi ko sa inyo noon pa, sundin natin yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Ha? Sundin natin yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Yung kanyang panawagan nung siya'y bumaba sa Malacanang. Ano bang sinabi ni dating Pangulong Duterte? Tulungan ninyo ang bagong administrasyon. Suportahan ninyo. Kung tunay kayong supporter ni Pangulong Duterte, dapat sinunod ninyo yan. Ha? Dapat sinunod ninyo. Ako sinunod ko yung advice natin Pangulong Duterte. Suportahan, tulungan ang bagong administrasyon ni Pangulong Marcos. Meron. Masasabi bang pangbabalingding yan, mga putang ina ninyo? Ha? Ako'y sumunod kay dating Pangulong Duterte. At sinunod ko rin yung panawagan ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Sinunod ko yung panawagan niya, mga kandidato na natalo. Na, tama na. Itigil na ang bangayan. Nagsalita na ang nakakarami. Sabi nga ni Mayor Isko Moreno. Sinunod ko. Ang tunay na isang supporter, ang tunay na naniniwala sa isang personalidad, sumusunod base sa kanyang kumpas. At yung pagsunod na yon ay hindi naman masama. At naman ang sinabi ni dating Pangulong Duterte at ni dating Manila Mayor Isko Moreno na tulungan, suportahan ang bagong liderato ng ating gobyerno. Ha? Ngayon, tapat akong supporter ni dating Pangulong Duterte. Bagkos, sinunod ko ang kanilang pangapanawagan. Ngayon, kung may awayan man si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos, teka, ibang version na yan. Labas na ako dyan. Ang mahalaga rito, ang pinangahawakan ko rito, yung panawagan ng aking dating sinusuportahan na si Pangulong Duterte. Natulungan, suportahan. Hindi po masasabi yun na isang pambabalingbing. Hindi masasabi yun na isang panguhudas. Dahil ako'y tapat na solidong Duterte na sumunod sa kanyang panawagan. At yun naman ang aking ginampanan. Kayo, Byron, kayong Banateros, sinunod nyo ba ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? Simula't simula, umatakikin na kayo. Kayo nila Bisdak, nila BMR, puro puot at galit ang ginawa ninyo sa administrasyon na to. Ha? Puro paninira ang wawalang hiya. Mga puki ng ina ninyo. Ha? Yan ba ang mga supporter na hindi marunong sumunod? Puki ng ina ninyo. Ha? Ngayon, nagkakawindang-windang na kayo. Hindi kayo makatulog ng maayos. Ha? Hindi kayo makakain. Ha? May tropa nga akong vlogger din na nandiyan dyan sa inyo eh. Hindi ko na lang i-mention ang pangalan. No, alam mo ba tamang hinala na ngayon rito sa grupo namin? Nagmumonitor na kung sinong hudas dito sa amin. Bakit? Utang ina. Ultimo si Byron. Pag may lakad, hindi na sinasabi sa amin.
Hindi niya na sinasabi kung siya pupunta, kung saan tatambay. Wala na rin siyang tiwala sa mga nakapalibot sa kanyang vlogger. Oh. Bakit? Bakit tayo nagkagaon-nagaga ng ganyan? Ha? Baka magkalagyagan daw. Ganyan na ba ngayon kay Kaon-Gaga? Ha? Bakit? Hindi ba kayo may pagtatanggol ng inyong poon? Ha? Kaya puro Davao na lang kayo nagtatambay. Pero, yan ang hinahantay nila Byron, nila Banatbay, o nila Dada, nila Coach Olim, putang inang yan, na mawala si General Torre sa Davao. Uy, nawala na si General Torre. Masaya ba kayo? Nagpupapala ba kayo? Ha? Sa sobrang kasiyahan ninyo, kamang-mga ninyo, na-promote pa yung mama. Deserve naman ni General Torre na siya'y ma-promote. Dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. Deserve niya ang kanyang, kung ano man kanyang narating ngayon. Kayong mga putang ina ninyo, ha? Simula na kayong magtago kung saan impyerno kayo lulusot. Ha? Eh total, sinabi naman ni General Torre, hahabulin kayo sa legal na paraan at sa korte kayo magtutuos. At sinabi nga ni General Torre, siya mismo ang tatayong kumplenan laban sa inyo. Diba? Yan o. Yan ang hinahantay ninyo. Yung bigyan kayo ng pagkakataon ni General Torre at bibigyan kayo ng oras. Ha? Kakasuhan kayo, ano? Yan sa ano naman papalusot ninyo? Pagpatay sa demokrasya? Paninikil? Putang ina ninyo. Kayo na bang may karapatan magwalang hiya kay General Torre? Ngayon, karapatan naman ni General Torre ang hustisya. Yan ang hustisya. Ha? Sa korte, hindi sa kalsada, hindi sa larangan ng social media, ang tunay na ang hustisya. Ha? Kaya mga kupal, nakaprepare na ba kayo? Nakahanda na ba kayo? Mga putang ina ninyo. Kung kayo ng baboy, kayo ng ulol kay General Torre, at yung gagawin ni General Torre ng paghahabol sa inyo, paghahabla sa inyo, yan ay hindi masasabing paninikil sa inyo. Hindi masasabing isang panghaharas sa inyo. Ha? Hindi masasabi yan. Tama ang ginawa ni General Torre, dalhin sa korte. Ha? Yan ang tama. Ha? Kayo, anong ginawa ninyo? Binaboy ninyo, winalanghiya ninyo, inulol ninyo, pati yung pamilya niya, idinamay ninyo kung ano-anong panlalait ang ginawa ninyo kay General Torre. Di ba? Ngayon, this is the time for the justice. Ha? Alam niyo mga kaibigan, ako, naniniwala ako, sobra-sobra ang problema ni Kibuloy. Hindi nakatulong ang inyong pagdepensa kay Kibuloy. Hindi nakadepensa, hindi nakatulong, sa totoo lang, nakapasama ka sa ginawa ninyo. Nakasama. At doon sa mga vlogger ng KOJC, huwag kayong mag-alala. Hindi lang naman kayong kakaso ni General Torre, pati yung mga executive director na umintra-intra doon. At least, hindi lang kayo. Hindi lang kayo mga vlogger. Pati yung mga nagpasahod sa inyo, pati yung mga nagbayad sa inyo, kung sino man yung nagpapaano sa inyo. Ha? Yun! May kasama naman pala kayo. Ha? Ha? Yan. Kung hindi natanggap ninyo 100 per month, pagdepensa, gamitin nyo ngayon yan para sa inyong pagtatago. Ha? Dada, sapat na ba ang nakuha mo dyan? Ikaw, ha? Sabi mo dati, pag may magbibigay sa inyo ng wheelchair, nangihingi ka ng wheelchair, kailangan ng wheelchair, halagang 10,000, putang inang yan, Dada. Dito, sa Baguio City, nabibili ko ang wheelchair sa Baguio, sa Mercury Drug o sa St. Joseph Pharmacy sa Baguio, 5,000. To 4,500. Ganun ko nabibili ang wheelchair sa'yo, 10,000 dapat. Ang nagkwento yan, hindi ako, ha? Hindi ako ang nagkwento yan. Si Arlene, na OFW sa Amerika, ang nagkwento pa yan. Ha? Baka hindi nyo mariripatan yun, kasi hindi nyo nga maripatan yung binenta nyo sasakyan kay Joe Duterte bulok, eh. Na inistapan ninyo, eh. Di ba?
Kung sabihin ko kaya kay General Torre yun, yung ginawa ni Olim pambabalasubas kay Joe Duterte, total nasa CIDG na pala si General Torre para matulungan at mabawi yung perang ibinigay ni Ma'am Joe Duterte. Oo. Oo nga, no. Ilalapit ko si Ma'am Joe Duterte kay General Torre. Oo, ilalapit ko. Yung binintahan ng kotse ni Banat Bay, tapos hanggang ngayon wala pa rin daw yung papeles. Nako, ipaparating ko nga to kay General Torre para matulungan yung tao yung babae. Kawawa naman si Ma'am Joe Duterte. Sige, iano ko to. Kukontakin ko mamaya si Ma'am Joe Duterte para mailapit natin kay General Torre. Oo, total nasa CIDG na. Oo, yung taga Cavite to taga Cavite. Kung daw nagkakamali, taga-Imos si Ma'am Joe Duterte, nasa Amerika lang siya ngayon Kilala ito. Kilala to ni DJ Byron Music TV. Oh, si Joe. Oo, iano ko to. Tapos, tanungin ko kung pwede ba yung kasuhan si Ole tungkol doon sa pagjajakol-jakol ni Ole doon sa OFW na si Arlene. Baka pwede yun. Oo. Ilalapit natin. Itatanong natin si General Torre. Di ba? Hindi na yung part ng pagiging freedom express. Hindi yung part ng demokrasya. Hindi sinasabi sa demokrasya na magjakol ka sa isang camera na may kaharap ng babae. Ha? Hindi sinasabi yan. Putang ina ninyo. Ngayon sasabihin nila, Dada, pangaharas na daw ang ginagawa ni General Torre. Hoy, Dada! Baka mangayayat ka. Iisip. Huwag kang mag-isip. Baka mangayayat ka. Oo. Nako po, Dada. Alam ko patay gutom ka. Dada. Alam ko masiba ka sa pagdating. Alam mo, Dada, lalo na pag ang kain na napupunta. Alam mo, dati tayo magkakasama. Pagdating sa buffet, lalo pag libre, lalo ikaw ang ililibre, naku po, ang bilis-bilis mong kumuha ng pagkain, Dada. Patay gutom ka kasi. Patay gutom ka, Dada. Kaya kilala kita. Pagdating sa librihan ng isang follower, pag nagkaya yung follower, dito tayo sa buffet. Naku, putang ina, bit-bit yung asawa niyang butanding din na baboy. Siging lamon! Siging lamon! Putang inang tong si Dada na patay gutom. Yan. Sinabi. Ano? Buraot yan si Dada. Naku po. Road sector, wag kang ganyan. Ha? Wag kang ganyan, mga kasuhan. Ay, nako. Rod, wag kang ganyan. Anong ebidensya mong buraot si Dada? May ebidensya ka ba? Ha? May ebidensya ka ba, road sector, ng buraot itong kaibigan mo? Kaibigan mo yan, di ba? Road sector? At isusumbong din kita, road sector, kay Dada. Ikaw ang nagsabi na bugaw si Dada sa Bulacan. Ha? Gaano ang totoo yan, road sector? Ba't hindi ka na nag-comment? Nag-comment ka, road sector. Totoo ba yan na buraot ba talaga? Ha? Totoo ba? Meron, marami. Meron pa, may nagkwento pa pala sa akin. May nagkwento pa. Hindi ko lang matandaan kung ikaw ang nagkwento, road sector Ha? Hindi ko matandaan Hindi ko matandaan. Ikaw ba nagkwento sa akin? Yung asawa ni Dada kinakantok ni Coach Oli? Ikaw ba ang nagkwento? Road sector na kinakantot ni Coach Oli ang asawa ni Dada na mukhang butanding, na mukhang baboy. Ha? Ikaw ba nagkwento, road sector? O ito si ating presos ang nagkwento. Kayo mga marites kayo asawa mo pala, Dada, pakantot pala. Si road sector ang nagkwento. Kinakantot daw ni Coach Oli. Kasi, alam niyo po mga kaibigan, yun pong si road sector, malapit pong kaibigan yan nila Banat Biden. Isa rin po yan sa pinagkakatiwalaan dyan sa mga channel nila. Oo. Nung hindi na mapakinabangan, ayun, sinipa na si road sector. Kaya si Dada, marami rin alam yan kung gaano kalibog ang kanyang mga kaibigan dati.
Di ba? Ito Rod Sector, huwag ka magagalit ha. Baka naman nagagalit ka kay Dada dahil hindi sa'yo pinaiyot yung asawa niya. Again, ulitin ko po, magpapail po ng kaso si General Torre. Hindi po fake news yan. Mismo sa salita na sa huling interview sa kanya noong nakalipas. Ayan po, nasa video po, pinakita ko po sa inyo. Magpapail po ng kaso si General Torre. Again, kahapon nga po, inilabas na official ng acting director chief ng CIDG si General Nicolas Torre. Sa akin, deserve niya yan. Kagabi nung nabasa ko po yung balitang yan, minessage ko na kaagad si General Torre ng congratulations, sir. Deserve mo po yan. Oo, deserve mo po yan. Kaya ako'y natutuwa dahil aktibo naman si General Torre at nagampanan niya naman ang kanyang tungkulin. Again, ayun nga pala, nag-text pala sa akin si Region 5, General Andre Dizon. Si General Dizon. Good morning sa iyo, General Dizon, Andre, ng Region 5, Bicol po. Siya po ang kasalukuyan, Regional Director ng Region 5, si General Dizon. Good morning po, sir. Good morning. Ingat kayo parati. At see you soon, sir. See you soon. Magkikita ulit tayo, sir. See you soon. Ayoko lang magkwento ko ano yung balita sa inyo. Hoy, nandiyan pala si Papa B. Good morning po sa iyo, Papa B. Guys, pakisuportahan po natin si Papa B. Isa rin po yan, government defender. Tulungan po natin yan, si Papa B. Mabuting kaibigan po yan. Pag ako po nasa area ng Nueva Ecija, alagang-alaga po ako niyan. At welcome na welcome ako sa kanilang bahay. At ako'y pinagtitimpla na ng kape niyan. Kulang na lamang. Ako'y subuan niya pag ako nasa bahay niya. Napaka-entertainment niyan pag nasa bahay niyan. Napaka-ayos niyan tumanggap ng bisita. Kaya, Papa B, welcome. Good morning sa iyo. Again, lipat tayo sa ating ikalawang topic. Ano ba yung ikalawang topic natin ngayong umaga? Sara Duterte, kahihiyan ng Duterte family. Yan, dahil tayo umaatikabo ngayong live na to. Kaya, music muna tayo para sa ating live sa ikalawang topic. Huwag kayong aalis. Music muna. After ng music, tuloy-tuloy na tayo. Barsaga, ang ninyo Barsaga. Dito sa buong barangay Supako, sa kanto't paligid asahan nyo. Araw at gabi laging bantay sarado. Sa kampante ang ama at ang ina nyo. Sikap ninyo ay mayroong proyekto. Pero tambay ang barangay Supako. Kaysa magsalsal ang mga gwapo, Project Chuma, 1,000 para sa inyo. Barsaga, ang ninyo Barsaga. Barsaga, ang ninyo. Kaya tatawa ako doon sa yung barangay Chuma ako. Ay, gusto pong mabagin. Gusto po. So, ayun po, napanood nyo naman yung video ni Kuya Nino Barsaga. Tama naman, dapat talagang managot, kasuhan yung pong mga vlogger na nag-obstruct sa ginagawa po na operasyon ng ating mga kapulisan doon sa KOJC noong kasagsagan po ng paghahanap kay Kibuloc. Kaya pala sila pigil ng pigil, kaya pala nagkaroon ng Davao Siege at hinarangan yung kahabaan ng CP Garcia Avenue doon po sa Davao City ng mga kulto ni Kibuloc kasi nga po gusto nilang lituhin ang mga kapulisan dahil alam ng mga tao doon na nandoon si Kibuloc sa ilalim ng mga kwarto ng kanyang mga pastoral na tinotorjak niya gabi-gabi. So ito pong mga mga kulto na ito, mga tauhan ng kulto, mga kakampi ng kulto, mga miyembro ng kulto ay itinatago si Kibuloc doon para nga naman po patuloy itong makapangbulog doon po sa ilalim o sa basement ng mga kwarto ng mga mga pastoral niya na nauuto, na be-brainwash para magpailalim sa banal na espiritu ni Kibuloc, yung pala'y banal na espiritu ng demonyo. Ayan po ang nangyari. So,
Paano ba yan? Si General Torre ay CIDG chief na po. Lalo pong magiging, kumbaga, komprehensibo at pursigido ito na ang mga kriminal katulad po na ni Kibulok, katulad ni Bantag, ni Tebes at nang marami pa pong iba dyan ay talaga pong sila ay hahabulin ng batas. Actually, mas napasama pa. Ito nga ginawa ng mga vlogger. Bakit? Kasi kung sila po ay vlogger lamang, libel lang ang kanilang makukuhang case. Pero dahil sila nga po ay pumasok sa SMNI, kinuha sila ni Kibulok para mag-vlog at para maging news anchor, mas lumaki po ang kanilang responsibilidad kasi pwede na po silang makasuhan dyan ng obstruction of justice at inciting to sedition at sedition na din. Lahat na halos ng mga kaso po na pwede pong ikaso dyan, syempre, ikakaso yan. Hindi pwedeng hindi po yan managot sa batas. Kay General Torre, walang problema Mapapatawad kayo niyan. Mabait na tao si General Torre. Pero ang batas, hindi kayo patatawarin. Hindi po kayo makakalusot dito kasi po grabe ang ginawa niyong pambababoy sa pagkatao ni General Torre. Idinamay niyo pa pamilya niya. Kaya yan kasi ang napapala ng mga taong nagtatanggol ng kriminal. Yan ang napapala ng mga tao na hindi po ginagamit ang isip, puro bugso ng damdamin ang inyong inuuna. Ayan ang nangyari, di ba? Napariwara tuloy ang inyo pong mga sarili. Huwag kayong masyadong magpauto sa mga bulaang propeta. Sayang si Banat Bay, alam niya na nga na bulaang propeta si Kibulok, alam niya na ito ay walang kwentang tao, nanloloko lamang, ginagamit ang kanyang relihiyon o ang kanyang mga salita ng Diyos kuno para makapang budol. Alam ni Banat Bay yan, pero kumampi pa rin siya sa ngalan ng pitaka o ng bulsa. Ayun ang nangyari. Naku, mas matinding kaso po ang matatanggap niya at pwedeng idulog nga din po dito yung matagal na pong hinahanapan ng hustisya ni Miss Jo Duterte. Nakwento sa akin yan ni Kuya Nino Barsaga, yung binentahan nila Banat Bay ng sasakyan ni Coach Oli yata, sasakyan yata ni Coach Oli na sinabing sariwang-sariwa, magandang klase, tapos yung pala nung nabili na ay bulok. Tapos hanggang ngayon ay wala pa daw po sa may-ari o yung nakabili yung papeles. Naku po, medyo medyo matindi ang mga kakaharapin nitong mga taon to. So ito maliwanag to, may karma po talaga dito sa mundo. So lahat ng ginagawa ng mga vlogger na ito may kapalit. Kumita man kayo ng milyon, dadanasin naman ninyo ang presuhan. So wala din, pangit din, di ba? Hindi rin kayo umunlad. So yung nagyayabang diyan na sinasabi, mayaman, marami siyang pera, di ba? Naku po. Saan ka dadali ng pera mo? Sa kulungan? Di bali ng taghirap, di ba? Di bali ng mahirap lang, at least malaya. Kaysa namang marami kang ang pera, makukulong ka naman. Tad-tad ka naman ng kaso, problemado ka sa kaso. Meron ka mang 1 milyong abogado, sino ba makukulong kapag natalo yung kaso? Ikaw naman, hindi naman yung abogado. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mga panig ng mundo. Mama, chup, chup, love, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.